Nababawasan ba ang minutes view mo? Yan ang tanong sa atin dito sa comment section. Kaya ipa-flash ko dyan sa screen. Pag-uusapan natin kung paano yan pataasin. Yan ang malimit na nagiging problema ng mga creators. Mababa ang minutes view nila. Kasi yan ang requirements dyan sa in-stream ads. Dapat maabot mo yung minutes view na yon para ma-monetize ka dyan. Kaya sa tanong naman na ano ba ang dahilan kung bakit nababawasan ang minutes view. Diyan sa dashboard natin pag nakita nyo. So daily kasi nag-a-update ang ating dashboard. So makikita natin minsan sa dashboard natin nakalagay dyan last 7 days. Ipagkakataon pwede nating ilipat ng last 90 days. So para makita natin yung total ng views na nakuha natin. Kung halimbawa man hindi tumataas yung minutes view mo, ibig sabihin lang kakaunti ang nanunood sa mga video na ipinopost mo. Hindi sila naglalagi ng 3 seconds up sa panunood dyan sa mga pinost mo. Ang isa sa paraan ay dapat na mag-upload ng mga video. So sa pag-upload nga ng video, hindi ka naman nililimitahan. Pero mas maganda na mag-upload ka ng video araw-araw. Hanggang sa kaya mo kung ilan. Kasi dapat araw-araw meron tayong naipopost. Kailangan na mi-maintain natin yon, hindi sa kinabukasan ay hindi makakapag-upload. Pero hindi naman requirements na araw-araw kang mag-upload. So magbibigay ka lang ng goal sa sarili mo. Kung sa araw-araw ba gusto mong makapag-upload, na yan nga ay isa sa paraan para tumaas ang minutes views mo. Para tumaas yung minutes views mo, halimbawa, nagpo-post ka at kung requirements nga yan sa in-stream ads, yung inahabol mo, ay mga long video yon. So, kung long video yung mga ipinopost mo, mas mainam na mahaba yung video. 3 minutes pataas para maka-earn ka ng maraming views. Pero alam naman natin na ngayon, yung 1 minute counted na dyan sa in-stream ads kapag nag-upload ka sa long video. Kasi ang siguro naka-mindset ng iba, long video lang ang dapat i-post sa in-stream ads. Baka iniisip nila 3 minutes pataas lang yung pwedeng i-post dyan sa in-stream ads. So kapag tinignan nga natin yung dashboard natin, so dito nga sa in-stream ads, para makapasa sa 60,000 minutes views, katulad ng binanggit ko kanina, kailangan consistent tayo sa pagpo-post ng mga videos. Pero ang itinatanungan, nababawasan talaga yung minutes views niya. Tama naman na kapag hindi mo na-hit inside of 60 days, ang 60,000 minutes views, simula nung mag-turn on ka ng professional mode yan sa profile mo, based dito sa research natin, ay yung unang araw na covered noong 60 days, kapag ka lumampas ka na sa 60 days, ay madededuct yun, yung mga views mo doon sa first day mo. Then mag-a-adjust. Ipapasok yung pang 61 day mo. Kaya, kung mas marami yung minutes views mo doon sa unang araw, simula nung mag-post ka ng video or mag-turn on professional mode ka dyan sa main profile mo, then yung views mo sa ika-61 days ay medyo mababa, so mababawasan talaga yung minutes views mo, all in all. Kaya ano ang gagawin mo? Halimbawa, lumagpas ka na sa araw na ibinibigay para makapasa ka sa in-stream ads, mas dadagdagan mo pa ang sipag para nga mag-click yung mga video na ipinopost mo, mahigitan niya yung mga nadededuct, yung mga nababawas na minutes views sa'yo sa everyday. So, mataas ng views ang kailangan mo sa mga bagong post mong videos. Kung everyday, lagi kang mataas ang views mo diyan sa mga videos mo, sa long video, so hindi mo na po problemahin yung mga araw na lumilipas. Dumadagdag yung minutes views mo, hindi pa bawas. Mababa naman ang mga views, lagi, matagal kang makakapasa dyan sa in-stream ads mo. Kung ikikwento ko naman yung experience ko dito patungkol sa in-stream ads, kung paano ako na-monetize. So, hindi naman sa pag-aangat ng sariling bangko dito sa account ko, hindi pa umaabot yung 60 days. Talagang na-hit ko na yung 60,000 minutes views. So, ang nangyari kasi, sa simula pa lang, ay marami ng views ang nagigain natin. Kaya, hindi pa umaabot yung 60 days na kailangan, ay naabot na natin yung 60,000 na requirements ni Facebook para makapasa dito sa in-stream ads. So, ang nangyari ay
Nagkataon lang talaga yon na inulan tayo ng views sa mga oras na yon. Baka mangyari din sa'yo yan kapag tuloy-tuloy mong ginagawa yung mga videos. Ang isa lang kasi sa alam ko na ginagawa ko noon, ang pagpo-post everyday. And then yung mga videos na ipinopost ko ay talagang nire-research ko, and then sinasabi ko yung mga experience ko dito, kung paano ko naabot yan, kung paano ko ginagawa ang mga video na yan, at kung ano pa ang mai-share ko sa mga tao, para naman kapag sila na ang gumagawa ay maabot din nila ito. Kaya kung ganyan ang nangyayari dyan, minutes views mo kapag tinitingnan mo sa dashboard mo, so baka napakatagal mo na dyan sa in-stream ads na nag-a-apply para makapasok, abot yung requirements. Baka almost 90 days ka na or 100 days pataas, talagang yung views mo is mababawasan. Kaya wag mong ikatakot. Halimbawa ay aabot ka na ng 60 days, hindi mo pa na-hit yung 60,000 minutes views, paano na yun? Hindi ka na ba mamonetize dyan sa in-stream ads? Mawawala na ba yung mga pinaghirapan mo, yung mga views mo sa mga nakaraan? Sayang naman ang pinagpaguran mo. Yan siguro ang naiisip mo kasi syempre pinagpaguran mo yun, ginawa mo ang lahat para makagain ng mga views. Hindi naman yan mawawala. So yun na nga yung binanggit natin kanina, kung nalinawan mo at talagang sinubaybayan mo ang video na to, ganun yung nangyayari. Tuloy-tuloy naman na dumadagdag yung views mo. Baka naman kasi hindi ka pa nakasubscribe dyan sa channel natin. Kasi nga nakakatulong yon. Halimbawa, ikaw ay isa sa nanonood ngayon at meron kang kunting kaalaman na nalaman at sinubscribe mo ang video natin na to. Sana nakatulong sa iyo ang video na to. And then kung mayroon ka pa, tawag ka ni mami. Tawag ka mo. Tingnan mo si mami doon, tingnan mo. Then kung meron ka pang kaunting free time para mag-share ng video na to, pwede mong gawin yan. Comment mo na down below ano ba ang gusto mong itanong na baka naman pwede natin yang masagot sa mga video natin. That's all. Thank you so much.